Okay, so magandang araw muli sa inyong lahat for our today's video, mga kaibigan. Paano tayo magka-copy-paste ng Bible verse mula sa VideoSum? All you have to do is open the VideoSum as requested ng isang pastor na ayoko talaga babagitin, no? Yan. So, ito na po siya, VideoSum, na kung saan ito po ay ginagamit sa worship, no, during worship service para i-present yung mga lyrics ng kanta sa screen. So maglo-loading po siya. Ayan. So kakatapos po lang mag-load, all you have to do is to open o kaka-open po lang. Then ang gagawin po natin, magka-copy paste tayo ng Bible verse sa PowerPoint, no? So open natin yung PowerPoint, no? Halimbawa, then punta tayo sa blank presentation. Ayan. So ilagay natin yung format background para mas maganda itim, no? Para makita talaga sa mga audience. Ayan. Click layout. Ayan, ito. Ayan. Okay, so gagawa ko ng ng Bible verse na i-present, no? Sa screen. Shoutout po dyan sa mga nagtatype ng sermon ng mga pastor, no? Lalo na sa secretary ng church. So, ang gagawin po natin, kung wala kayong internet, no? Halimbawa, kung ginagawa po ito kung walang internet sa, sa bahay, no? Halimbawa, kung nag-brown out, no? Kung gusto mong maglagay ng Bible verse na hindi na kailangan kumuha ka pa ng Bible at saka magta-type ng para walang mali yung grammar, no? So mas madali na itong gamitin itong VideoSum. Ayan. Okay, so back to the story. Ito na po yung VideoSum worship software. Now, ang gagawin po natin, maghanap tayo ng Bible verse. For example, John 3:16. So click Bibles. Yan, pili ka lang ng version kung gusto mo. Halimbawa, itong ESV. Yan. Type dito ng John chapter 3 verse 16. Ayan. So, ito na po siya. Click. Ayan. Control C, no? Wala siyang wala siyang right click copy. All you have to i-highlight mo siya by click this verse yung nakikita mo sa taas, oh. Then control C. Yan. Punta tayo sa PowerPoint. Magta-type ako. Pero mas i-change natin yung font. Ayan. Bebas, no? Ayan. Then color natin. John 3 verse 16. Ayan. Dito sa baba, ipalitan natin yung puti. Okay. So, dito, you can right click. Yan. Or you can control V. Yan. So makikita po natin yung N degrees trophy. All you have to do, alisin na lang natin. Kasi unnecessary yan eh. Yan. Okay. Ito po siya guys, oh. Ay, ito. Yan. Shout out lang po sa mga multimedia ministry. Next slide. Title and content. Okay. So, ulitin natin para mas maganda lagyan ng itim. Apply all. X. Halimbawa, yung Genesis chapter 1 verse 27. Okay. So, highlight natin. Yan. Okay. Which is, ito siya guys, lagyan mo siya ng ESV. Yan. Ito po ESV. Ito siya guys, Lagi pong tandaan, don't forget to put an Bible version para mas madali ma-search ng mga worshiper. Ito, Genesis 1:27. So, ang aking suggest ay Ilonggo o Hiligaynon, APSD. O ibig sabihin, ang pulong sa Diyos. Ayan. So, back to VideoSum. Type ka dito. Click po dito yung, yung APSD.
Yan ang ibig sabihin, yung acronym na ang pulong sa Diyos kasi sa Western Visayas ito ginagamit. Ang ating search natin is Genesis, yan, 1 verse 27. Ayan. Press enter in your keyboard, then click yung verse yung na-highlight na, and then Control C, use your keyboard or Control C. Inulit po natin, walang right click copy. All you have to do is Control C, then back to the PowerPoint, right click, paste. O yan, highlight po na siya natin. Ayan, so stretch po natin guys. Alisin natin yung end degrees trophy ha. Ayan. Then, ayusin natin. Palakahin. Ayan. O, see? So, tapos na. Next verse naman po tayo, ha. Next verse. Ayan. Puntaan po tayo dito sa New International Version, no? Click this version dito. Ayan. X natin for clear. Search mo natin yung maraming verse, no? Ako, kaya natin to. So, halimbawa, Ezekiel chapter 24 verse 3 to 5. Yan, one of my favorite Bible verse, no. Press enter on your keyboard. Ayan, ito na po guys. All you have to do, isa-isahin po natin yung verse ha. Control C on your keyboard, then new slide. Type na natin 24:3:5. Ayan. Okay, so make sure yung yung Bible verse na spelling ay tama ha. Yan. So ikukulayan po natin guys. Yan. So makikita po natin yung end degrees trophy. So tanggalin po lang natin ha kasi unnecessary yan eh. Ito na po siya guys. Next, enter. Yan. Control C on your keyboard, then Control V. Ayan. Yan. Same process pa rin. Okay, ayan. Okay, so tapos na. Highlight po natin by Control A on your keyboard or you can drag this. Yan. Then, pili ka lang fonts and then stretch natin tightly yung mga sentence. So, palakihin po natin. Then, i-highlight po natin yung at kulayan natin yung verse numbers. Ayan. Okay, so that's it. Ganito yan kasimple, no? So, isave po natin siya, guys. Type sample. Then, click save. Ayan na. Ito na po siya, guys. So, close po natin. Yan. Now, paano natin ilagay yung PowerPoint file na naglalaman ng sermon ng mahal nating pastor? So, all you have to do is click the green plus button, which is add a document. Yan. Search mo lang. Ayan. So, mag-loading in progress, ha. Or, pwedeng gawing dito, mayroong drop down. Then, click PowerPoint. Click Open. Yan. Ganito kasimple. Yan. So, merong nakikita mo yung asterisk niya na sa tabi ng name, which is hindi pa ito siya na-save. So, i-save po natin as save as agenda. And, ganyan. So, paano natin siya i-array? So, i-click this slide. And, click niya present icon yung para siyang screen ng projector. Click pa natin siya. Ayan. Ayan. You can use up and down on your keyboard, no? Ayan. Then, 2 times escape. Ayan. Napakasimple lang yan. So, that's all for today. Thank you so much for watching and see you again for the next video. Goodbye, everyone.